Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man kayo nandun. Yes, hello. Ray Santos again for another Ray Santos Music Studio FB Live. Yes. So this is our number 3, no? And today we're going to discuss the effective lesson. Yan, okay. So last week, we discussed yung ating effective practice, no? So ngayon naman, ididiscuss natin yung effective lesson. Yan, okay. So, papaano ba, no? So, sa mga music student, no? Especially sa aming mga music student dito sa Ray Santos Music Studio, if you're going to watch this video or if you're watching right now, uh, papaano ba 'no? So, papaano ba tayo nagkakaroon ng effective 'no, effective, lesson? So, every time na minimit natin yung mga teachers natin 'no, sa voice lesson, sa piano lesson, or kung anumang music lesson 'yan 'no. So, ano ba, papaano ba magiging kapaki-pakinabang yung ating, lesson sa kanila 'no? So, first i-discuss muna natin 'no, ano ba yung ine-expect natin dun sa isang lesson. So for example kami dito sa Ray Santos Music Studio, ang amin pong lesson is 1 hour. 'Yan, so yung aming voice lesson 1 hour, piano lesson 1 hour, violin lesson. So standard po 'yan 'no, 1 hour 'no, yung amin pong piano lesson, lahat ng aming lesson standard po 'yan, 1 hour. Now, kapag tayo po ay nasa lesson 'no, kapag ang isang estudyante ay nasa lesson, of course ine-expect natin 'no, na tuturuan siya nung teacher. 'Yan. So 'yan yung ating ano, eh, 'no, kaya natin pinapa-lesson or, pinag-aaral yung ating, mga anak ng music is because gusto natin silang turuan 'no, turuan sila ng someone 'no, ng isang teacher na very knowledgeable sa music 'no. So, sa lesson dun sa 1 hour na yon, expectin natin na lahat ng instructions 'no, lahat ng instruction ibibigay ni teacher, 'no? So, magbigay tayo ng dalawang sample dito, 'no? So, for example, yung iyong, kinukuha ng lesson or yung inile-lesson mo is voice lesson, 'no? So, of course, si teacher ibibigay niya lahat, 'no? Ibibigay niya lahat. Of course, kung sa voice lesson ituturo niya yung tamang tono, kung nagkakamali ka sa tono, tuturo niya yung timing, kung nagkakamali ka sa timing, and then expression, 'no? Expression kung papaano mo ifi-feel yung iyong, yung kanyang kanta 'no, or nung kanta ng students. Tapos nandiyan din yung voice quality, tuturo niya rin sa'yo yon kung ano yung, mas magandang quality na para sa'yo 'no. Ah, Tapos yung songs 'no, minsan yung teacher din ang nagbibigay ng songs. Usually 'yan sa simula, talagang teacher ang nagbibigay ng songs niyan. And then 'pag nakikita namin na medyo matagal-tagal na yung estudyante, nakokontrol niya na yung boses niya, 'yan, ah, we allowed them na sila naman yung pumili ng song, 'no. So ganyan yung, ginagawa namin sa voice lesson, 'no. So yan yung aming, ah, yan yung ating dapat i-expect, 'no, dun sa ating voice lesson. Now, sa mga students, it's very important na you take note of that, 'no. Dapat tinatandaan or kung meron tayong halimbawa magdala tayo ng notebook or kahit anong papel 'no, para lang maisulat natin yung mga notes nung teacher. So halimbawa, meron kang, part na nawawala ka sa timing dun sa part na yon. So puwede mong i-take note yon 'no, puwede mong, isulat yon para pagdating mo sa bahay yun ang pa-practicein mo. That's very, very important. Kasi ito yung ano, eh, ito yung lesson, dito ka tinuturuan, so dito ka matututo. So, it's very important na ma-take note mo 'yon, saan ako nagkakamali, 'no? So, that's very, very important. And then, another sample tayo, piano. So, for example, we have the piano, lesson. So, of course, ang ine-expect naman natin sa piano lesson is siyempre ituturo ng teacher yung notes, 'no? Ituturo ng teacher yung notes, ituturo niya rin yung timing, expression, dynamics, et cetera. So, gano'n din ituturo niya 'yon. Now,
again, it's very important na i-take note natin yung mga bagay na sasabihin niya. Dahil 'pag tayo na lang mag-isa, siyempre wala namang magsasabi sa atin nun na, "Uy, kanina kinorek ko 'yan," or walang magsasabi nun. Kundi ikaw lang sa sarili mo ang makakaalala nun. Paano kung hindi mo maalala? So, very, very important na nagte-take note tayo, 'yan. So, kung ano mang lesson 'yan, halimbawa violin lesson or flute lesson, kailangan nagte-take note tayo. It's very, very important that, ah, sinusulat natin yung mga sinasabi ni teacher, 'no? Ngayon nga alam niyo, minsan dahil medyo high-tech na tayo, nung panahon namin 'di sulat talaga. Ngayon ano 'no, puwede mo ng i-record yung lesson mo. Halimbawa, online lesson, puwede mo ng i-record 'no, ire-record mo na lang yung lesson. So, puwede mong reviewhin 'no, minsan may gano'n. So, napakaganda. So, during the time of lesson, it's very important din halimbawa kung may piece ka 'no, halimbawa piano or anumang piece na meron ka, tapos kinorek ni teacher yon, i-mark mo na kaagad yung particular na ano na yon, na na ano na yon, na part 'no, yung particular, part na yon ng piece na kino-correct ka ni teacher. So, that is very, very important. Okay, now sa lesson, halimbawa first lesson niyo, binigay na lahat ni teacher yung ano 'no, instructions, timing, notes, and everything 'no, and then naisulat mo, for example, naisulat mo. Eto na ngayon, kapag ikaw na lang mag-isa, nasa bahay ka, magpa-practice ka for example, 'no, it's very important na mai-apply mo lahat 'yon, ma-review mo lahat 'yon at gawin mo 'yon 'no. So, application time yung practice 'no. So, again last week, pinag-usapan natin yung papaano mag-practice 'no. So, effective practice goal. So, sa ating practice kailangan, meron tayong goal 'no. So, siguro ilalagay ko rin dun sa comment section mamaya yung nakaraang episode 'no. But anyway, yung practice natin is, kailangan may goal and dapat slowly 'no. So, i-a-apply natin yon. Lahat ng instructions ni teacher, ang gagawin natin 'pag tayo nagpa-practice, gagawin natin yun isa-isa, and then we must have the goal and we need to practice slowly. So, yan yung, mahalaga. Okay, so ito na nag-practice na tayo, ginawa na natin yung sinasabi ni teacher, slowly, yeah, may goal tayo, and then the next week magle-lesson ulit tayo, eto na, 'no? Ipa-polish na ngayon ni teacher ulit yung yung prinactice mo, ipa-polish niya, titignan niya, che-check niya kung anong nangyari doon sa mga instructions niya. Gano'n ang mangyayari do'n sa susunod na lesson, 'di ba? Now, kailangan handa ka. Dahil kung hindi ka handa at hindi mo na-practice, hindi mo nagawa yung kanyang pinagagawa, then the lesson is, sayang 'no, parang sayang. It's a waste of time. Kumbaga nasayang yung lesson na yun kung hindi mo nagawa, 'no, kung hindi mo nagawa yung pinagagawa ni teacher. Okay, assuming na nagawa mo, pumalakpak si teacher, yes, ang galing, okay, nagawa mo. Okay, sa pag-polish niya meron na lang siyang nakitang mga minor mistake, 'yan mga minor mistake na lang. The next, thing is i-correct niya ulit 'yon 'no, and then ikaw anong gagawin mo, take note ka ulit, 'no, take note ka ulit. And then the next lesson, yung susunod na lesson natin, ano na mangyayari, gano'n ulit 'no. Pa-practicehin mo yung sinabi ni teacher 'no, yung small things na lang. So, practice ka ulit and then attend ka ulit ng lesson, kailangan nagawa mo ulit 'yon. Again, kailangan yung goal mo nando'n and then practice slowly. 'Yan, okey. So, ganyan yung gagawin 'no, paulit-ulit lang. And then pagdating mo dun sa next lesson, hopefully wala na siyang mga, masyadong correction. Siguro sasabihin na sa'yo ni teacher nun, "Very good, very nice." 'Yan. So, ganyan yung mangyayari 'no, dapat ganyan yung mangyari para magkaroon ka ng effective lesson, 'yan. Okay, so this is very, very important. Kapag nagawa natin 'tong process na 'to, talagang mangyayari is effective yung ating, ah,
lesson kay teacher. Kumbaga hindi nasasayang yung lesson, yung ibinabayad natin every session doon sa school. So, this is very, very important, 'no? 'Yan, so napakaganda. So again, para magkaroon tayo ng, mas magandang lesson, kailangan una sa lahat, we take note, 'no, yung sinasabi ni teacher and then gagawin sa bahay, pa-practicein sa bahay. Pagdating sa susunod na lesson, ipapakita kay teacher. Kung may correction pa si teacher, take note ulit. Yeah, take note ulit. And then kung, sa pagpa-practice mo, sa susunod na practice mo gagawin and then next session, halimbawa sinabi na ni teacher, "Wala na, okay, very good, wala na akong correction." That's nice. So, ang gagawin mo na lang, i-me-maintain mo na lang yung iyong ginagawa sa pagpa-practice. So, that is very, very important. Yan. Ngayon, yung, effective lesson natin is kailangan handa tayo 'no, handa tayo. And sabi ko nga kanina sa inyo, ah, yung pagiging handa is very simple. You just practice kung ano yung sinasabi ni teacher. And then you try to show her or him kung ano yung na-practice mo 'no, na sinasabi niya 'no, para handa ka. Ngayon, kapag hindi ka handa doon sa session mo, halimbawa ayan na yung instruction ni teacher or ng music teacher. Tapos pagdating mo the next week, eh, hindi mo na-practice, hindi mo ginawa yung pinapasabi ni or yung pinagagawa ni teacher, nasasayang yung lesson, 'no? Nasasayang yung lesson. Sayang yung lesson kasi anong gagawin ni teacher? Uulitin niya lang 'yon. 'Yan, uulitin niya lang 'yon. So halimbawa, pagpasok mo sa room, sasabihin ni teacher, "Did you practice?" And then sasabihin nung student, "No, teacher, I'm very busy," or whatsoever, 'no? So, ang gagawin ni teacher dun, malalaman naman ni teacher yun, eh, kahit sabihin mo nag-practice ka o hindi ka nag-practice, alam niya na hindi ka nag-practice, 'no? Kasi, for whatever reason, ganun talaga, 'no? Kaming mga teachers, alam namin yun, eh, 'pag ang bata nag-practice. Minsan may mga bata, eh, "Teacher, nag-practice ako." "Yes, teacher, nag-practice ako." Pero alam mo talaga na pagtugtog niya, hindi talaga siya nag-practice, 'no? So, yun. So, ang mangyayari kapag gano'n is uulitin lang ni teacher. Uulitin lang ni teacher yung lesson. So, nasasayang, uulitin niya lang ulit yung instruction. 'Yan. So, parang yun ang hindi masyadong maganda 'no, kapag tayo ay pumupunta sa ating mga lesson ng hindi tayo prepared 'no. 'Yan, okey. So, ah, yung, regarding sa lesson natin 'no, kasi ako, for me, bilang, galing akong conservatory 'no. For me kasi yung lesson talaga is just parang, kino-correct ka ni teacher, binibigay niya sa'yo yung technique 'no, binibigay niya sa'yo lahat ng instruction, lahat ng magagandang bagay na puwede mong gawin dun sa piece mo, binibigay niya lahat yon. Ngayon, ikaw talaga yung gagawa, ikaw talaga yung gagawa ng lahat ng bagay na yon. Kumbaga sasabihin niya lang sa'yo, ipa-polish niya, "O bakit ito parang wala sa timing, ba't ito parang, nasintunado ka?" Something like that. So, for me, 'wag nating gagawin ano 'no, mga minamahal naming mga students, 'wag nating gagawin yung ano, yung lesson ginagawang practice time, alam niyo yun? Oo. Yung nagle-lesson pero pero ginawang practice time yung lesson. No, 'wag gano'n 'no, 'wag gano'n kasi sayang. Oo, isa pa minsan may mga teachers na naiinis din sa gano'n. Yung parang, "'Di ba ito na yung ni-lesson last time, tapos ito pa rin yung ile-lesson ngayon?" So parang ano, eh, parang, "Ano 'tong lesson ko, ginawa mong practice time?" Parang gano'n. So hindi hindi siya maganda, hindi siya maganda sa totoo lang 'no, mga minamahal kong mga students, naming mga students. So kung magle-lesson kayo, make it sure na iba naman mag-practice kayo para iba naman yung i-lesson sa susunod. Although talagang merong sinasabing review 'no, may sinasabing review, eh, dapat hindi na mag-focus doon sa particular piece na yun kung nire-review yung piece na yun 'no. Okey, so yun, yun yung ating, effective
effective lesson. So kailangan 'pag pupunta tayo sa lesson natin lagi tayong handa, 'no? Kung ano yung pinagagawa ni teacher last time or last lesson, kailangan ma-accomplish, 'no? Ma-accomplish sa practice, and then after the practice, you go back sa susunod na week for another lesson, and then kung may correction pa si teacher, take note of it. Pero kung wala naman na, that's very good, that's nice. Okay na 'yon. So i-me-maintain mo na lang kung ano yung ginagawa mo dun sa particular piece, yun na lang 'yon, 'no? So that is very, very important. And finally, yun nga sabi ko, ulitin ko lang 'to dahil ito kasi common mistake talaga ng ating, mga students. Wag niyong gawin yung wag niyong gawing ano, practice time yung lesson, 'no? Oo, baka magalit si teacher. Okay, anyway, so 'yan po yung ating FB Live for today. Yes, maraming maraming salamat po sa mga sumama sa atin. And before I end, gusto ko pong magpasalamat 'no, sa mga magulang, sa mga students na, nag-enroll po sa ating, violin class last Saturday. Last, November 23, 2024, yes. So, maraming maraming salamat po sa mga nag-enroll and nagsimula na sila last Saturday. And yeah, magsasama-sama tayo, sa mga susunod na Sabado pa 'no, for the next nine Saturdays pa 'no. Okay? So, okey, by the way, sa mga interesado pa pong mag-enroll sa ating, voice class, sa Voice Class Batch 4 sa San Pedro, Laguna dito sa Langgam. Open pa rin po sa Sabado na po 'yan, 1 to 3 PM. And then, sa ating music theory naman 'no, nagbago na po yung date ng music theory natin, December 1, gano'n din po ang, kanyang oras, 1 PM. Every Sunday naman po 'yun. Okay. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat, and thank you, thank you, thank you, thank you. Meron pa? Okay, wala na tayong announcement. Okay, maraming maraming salamat, and we'll see you again next week for another musical topic. Yeah. Okay, thank you very much. God bless and bye-bye.